nervyosa. Sa aming apat, ako po yata pinaka-nervyosa kapag oras na ng pagtayo dito sa harap. Good afternoon po mga kapatid. Amen. Nag-enjoy kayo maglaan nga nagsalag hindi Romeo. Amen. Amen. Because we are the bride and Jesus is our groom. Bakit ba tuwing umaawit tayo, we are dancing? Because as if we are dancing with our groom. Amen? Amen. Hallelujah. Palakpakan tayo mga pwede ako kakabsat. Thank you, Jesus. Nabasa po kanina yung ating verse na matatagpuan sa 2 Corinthians 3:18 na ganito po ang kanyang sinasabi. But we all, with unveiled face, beholding as a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Sabi po niya sa Tagalog, natapwat tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na tumitingin gaya ng sa isang salamin, sa kalwalhatian ng Panginoon ay nababago tayo sa ganun ding larawan mula sa kalwalhatian hanggang sa kalwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Ang Panginoon po ang magpapala sa kanyang mga salita. Dito po mababasa natin na ang sino mang tumitingin sa Panginoong Jesus ay mababago sa katauhan ng ating Panginoong Jesus. Amen? So, ang title po natin ay Be Transformed Effortlessly. Amen? Matatransform tayo effortlessly without human effort. By just looking or beholding the glory of the Lord. Amen? Pero bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, alam po ba natin na every time we gather together in the name of the Lord, we become one family of God. Amen po? Believers are always a family of God, but there is a very special anointing if His children gather together in one place to proclaim His goodness, to proclaim His wonderful works in our lives. Kaya meron tayong tawag nito, testimony, to magnify Him and to worship Him in one accord. Amen po? Sana po makita, kunti lang po ito, sana po makita natin na it is a great privilege to be able to come and worship our Heavenly Father God. To be able to come and worship our Heavenly Father God. To be able to proclaim that Jesus is our Lord. And to be able to commune with the Holy Spirit, the King of all kings and the Lord of all lords. And still and forever be in His throne, and He reigns forevermore. Amen po? Ito po yung ating Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran. Amen po? Sana po maramdaman natin ang excitement tuwing darating ang araw ng ating pagsamba. Sino po yung Miyerkules nakaplansya na ng damit para sa Sunday? Hindi dahil we are obliged to do so, kundi dahil we want more and more of our Lord Jesus. Amen? We want to know more about Him because we will only meet Jesus in the Word. Hindi po natin mamimit ang Panginoong Jesus pag tayo nangilipag-chismisan sa kanto. Hindi natin mamimit ang ating Panginoon kapag tayo nakikikain o may mga gathering. Kasi the topic, they gather because of birthday or kasalan or binyag. They don't gather for Jesus. But every Sunday, we gather for Jesus. Amen? So, we want to know more about Jesus. Amen po? Sabi nga po niya sa Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Ito po yung isang reason bakit kailangang pag-araw ng pagsamba
pagsamba, tayo ay present. Kasi habang nakikinig po tayo ng salita ng ating Panginoon, lumalalim yung ating pananampalataya at lumalago yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Na parang sa isang puno. Sa isang puno, pag malalim na yan, pag malalim na ang isang puno, dumaan mang ang matinding bagyo, hindi yan mabubunot. Mababali ang sanga, pero hindi yan mabubunot. Ganun po ang pananampalataya na kailangan natin. Dumaan man ang maraming pagsubok, hindi tayo mababali man yung ating mga sanga, kumbaga sa puno, pero nakatayo pa rin tayo at nandun pa rin yung pananampalataya. Amen? Amen. And habang nakikinig tayo ng mga salita ng ating Panginoon, ano pong sabi sa ating scriptural verse? By beholding the glory of the Lord, we are transformed into the same image, from glory to glory. By looking unto the perfect image of the Lord, we will be transformed in that image. Hindi po akong nagsabi. Ang verse po natin, sabi niya, but we all, tayo, na-unveiled na. Kasi ang mga tao, pag hindi pa kilala ang Panginoon, may talukbong pa yan ang mukha. May talukbong ang mga mata. May scale ang mga mata. Hindi nila nakikita kung ano ang mga ginagawa ng Panginoon. But we, tayo ang kinakausap ng Panginoon dito. We, with unveiled face. Ibig sabihin, natanggal na yung scale ng ating mga mata, naiintindihan na natin ang mga salita ng Panginoon. Sabi niya, by beholding as a mirror in the glory of God, nakikita natin ang mirror, ang Panginoon. Nata-transform tayo in the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Amen po. Tayo po, na mga mananampalataya ni Kristo, by beholding or seeing Jesus in the Word of God, it means in the Bible, we are transformed into His image. And what is the image of God? True righteousness and holiness. Amen? True righteousness and holiness. Sabi niya sa Ephesians 4:24, and that you put on a new man, which was created to God in true righteousness and holiness. We were not created for nothing. We were created to God. Amen po? Alam niyo po, yung sinabi niya dito na by beholding the glory, yung glory of the Lord na sinasabi dito. Ito po, itinuro po sa amin ito noon, nasa Singapore pa po ako ng isang preacher na, tawag nito, Hebrews, marunong mag-Hebrew, o nagtuturo ng Hebrew. Ang sabi po niya sa amin, the glory in Hebrew, meaning ng glory in Hebrew is kabod, pagdoksa. D-O-X-A. So, ito po, sa English, ay hindi lang glory. Pag sinabing glory, parang liwanag, ano? Parang splendor, ganun lang. Hindi po. This glory means wealth, treasure, honor, dignity, deserving respect. Ito, splendor. Ito lang alam natin. Brightness, majesty. Ito ang alam natin, glory of the Lord. Pero kasama dito ang glorious moral attributes. Ibig sabihin yung characteristic, yung quality ng character ng ating Panginoong Jesus. And the infinite perfection of God. Mata-transform by beholding Jesus, by seeing Jesus, we will be transformed into this glory. Amen po? So, if we are lacking, pag may kakulangan sa ating mga buhay, keep beholding the glory of the Lord and you will be transformed into His glory. Kung nagkukulang ka sa buhay, just look unto Jesus at yung kakulangan na yun ay matatransform into abundance. Amen po? Kapag ikaw ay may sakit, by beholding Jesus, because Jesus is perfect, yung sickness mo nagiging health. Amen? Amen. And all this transformation
transformation happen to a believers, not to everybody, believers. All these transformations happen to a believers unconsciously. Hindi natin to namamalayan. Hindi mo alam ang laki na ng ipinagbago ng iyong ugali. Amen? Dahil po lagi tayong nakikinig ng salita ng ating Panginoon, every time the Word of God is being proclaimed and you have a heart for Jesus. Magkaiba po yun. Yung nandito ka para sa Panginoong Jesus, nakikinig ka, sinasa puso mo, o nandito ka for nothing. Na para lang yung kumbaga parang because ito ay obligasyon. Hindi po. We are here for Jesus. Amen po? When the Word of God is being proclaimed and you have a heart for the Lord, it means nakikinig ka. Hindi mo namamalayan ang laki na ipinagbago ng buhay mo. Amen? Yung dating bugnutin ka, hindi ka nabugnutin masyado. Yung dating mareklamo kapag walang ulam, ngayon kahit kamatis lang o nilagang okra o talong, kahit anong nandyan lang, appreciative ka. Hindi ka na yan na naman ang ulam. Kasi nga, every time the word is being proclaimed, nababago yung iyong pag-uugali. Amen? At yung, ito naging experience ko ito sa buhay ko. Yung, as I go in deep with the Lord, hindi na ako every week na nag-a-allergy. Dati-dati, every week akong nag-a-allergy. Twice a week, once a week. Pero dumating yung time na itong taon na ito isang beses, 2 beses pa lang ako nag-allergy. At nataon na Wednesday. Hindi naman po ako pwedeng lumabas kasi talagang pulang-pula yung mukha ko. And then, pag ikaw ay may asthma, hindi ka na ina-atake ng asthma. Amen? Hallelujah. Alam niyo po, ang laki po ng changes ng isang tao na nakakaparinig ng salita ng ating Panginoon. Amen? Amen. And, napansin nyo to, hindi ka na nakakatulog sa gabi na hindi nagpapasalamat sa Diyos. Sino po yung hindi na yung nakakalimutan dati na magpasalamat sa Diyos no nagigdan, naturugan. Pero ngayon, naiisip mo na ay hanap pa yan nagkararag. At tulawak nagkararag. Puno na makaturturog ka una yan, you mention the name of Jesus while you are lying on your bed. And then, eto marami sa atin, worship time. Si Brother Berlin dati ito sa kapila. Nung bago pa siya, nakatakder lang, nakatayo lang siya. Pero ngayon, nakikita ko sumasayaw na, nakataas na ang mga kamay. Amen? Malaki po ang pagbabago. And most of all, yun pong ayaw mo nang makagawa ng kasalanan. Amen? Because you want to glorify your Savior, you want to glorify your God, you want to give honor to your God. Amen? Ito po yung the best. Yung alam mo na mali yung ginagawa mo at ayaw ko nang gawin ito kasi I'm not giving a good testimony sa aking Panginoon. Amen po? Amen. Nangyari po kasi ito sa kwento ni Peter sa Matthew 14:22 verse 31. Na nakasaad doon sa Bible na during the 4th watch, the darkest hour of the night, lumakad si Jesus sa ibabaw ng lake, ng tubig. At nang makita siya ng kanyang mga disipulo, anong sabi? It's a ghost. Siyempre, ang lake kasi doon ay madilim. So, kahit sino, kapag ang dilim-dilim at nakakita ka ng maputi, hindi ka matatakot. Lahat tayo siguro natakot. Kapag ring mo lang yung bagong gising ka, tapos may muta ka pala, akala mo may puti, takot ka na. Pero muta mo pala. So, it's a ghost. And they cried out for fear, sabi niya dito. 4th watch. Ano ba ang first watch? 6 to 9 p.m. Second watch, 9 to 12. Third watch, 12 to 3. And fourth watch is the 3 to 6, the darkest hour, sabi niya. Pero, nagsalita dito ang ating Panginoong Jesus. Nung nagiyakan sila, nagsalita ang ating Panginoong Jesus. Anong sabi niya? Be of good cheer. Huwag kayong matakot. Ako ito. Do not be
afraid. That's why fear does not come from the Lord. Amen? Bakit? Kasi lagay sa Bible 365 times na nakasulat sa Bible na do not fear. Fear not. Don't be afraid. And we have 365 days in 1 year. So, every single day, pagising mo pa lang, anong i-confess mo? Lord, alam kong kasama kita ngayon. Dahil sinabi mo, hindi ako matatakot. Ano mang pagdadaanan ko sa araw na ito, hindi ako matatakot dahil kasama mo ako. Kasama kita dahil yun ang sinabi mo. Amen? Kailangan, kasi nga, kailangan hindi lang dito sa utak, kailangan confess. Kailangan sabihin mo. Amen? Amen. At sumagot si Peter. Sabi nung Panginoon, it is I, don't be afraid. Sumagot si Peter at sinabi niya, Lord, kung ikaw nga yan, command me to come to you on the water. Lord, kung ikaw nga yan, sabihin mo sa akin na pumunta ako dyan. Malalakad ako sa tubig. And Jesus said, come. And when Peter walked on the water, hindi siya nalunod. Why? Because the eyes of Peter were on Jesus. Pagbabasahin po nito, makikita na sinabi niya dito na, Lord, kung ikaw nga yan, command me to come to you on the water. And Jesus said, come. And Peter walked on the water to go to Jesus. But when Peter saw the wind was boisterous, he was afraid and beginning to sink. So, in order for you to see the wind, in order for you to see the falling tree, nakatingin ka doon, in order for you to see that, you have to remove your eyes on Jesus and see the wind. Amen? Kukuha po natin, mga kapatid, because the wind here represent of problems in life. The wind here represent of sickness. The wind here represent of lack. The wind here represent of challenges in life. Amen po? So, nakita po ninyo yun, when Jesus' eyes were on Jesus, Peter was transformed into the same image of Jesus. He walked on the water. Amen? Noon kung ang mata ni Peter ay nakatingin sa Panginoong Jesus, siya ay naging katulad ng ating Panginoong Jesus. He walked on the water. Only Jesus can walk on the water. Amen? So, dito po makikita na by beholding Jesus, we are transformed into His image, into His glory. So, focus your eyes on the Lord. Kahit nandyan yung sakit, don't meditate on your sickness. Meditate how perfect your Jesus is. Amen. Amen? Pero mali tayo, no, at dati na sakit, ay na, nagsakit dato eh. Ay naku, ang sakit nito. Ang sakit. Did you even say, Lord Jesus, you took this sickness on the cross of Calvary? Amen? Pero hindi. Nasakit pinikod ko, nagadusalon pas na. Ha? Oray no, sing-sing-kwintang pailaan, nagadusalon pas mo. Why? Because we don't know how to use the word of the Lord. Amen? The healer, alam niyo po, kapag may sakit kayo, always remember, you are the temple of God. And the temple of God cannot be afflicted by the enemy. Amen? Pag may masakit, oh, you are the temple of God. Ato yung sakit, dapat tawan dito eh. Because this is the temple of God. How can this be? The Holy Spirit resides in me. How can this be? Na dati sakit na ato yung bakit. Amen po? Amen. And then, pag nandyan yung kakulangan sa buhay, don't focus on the lack. Focus on how infinite your Jesus is, because He is omnipotent God. He is omniscient God. Amen?
God is having unlimited power and He is knowing everything. Pag may kakulangan, declare, the Lord is my shepherd, I shall lack nothing. He will provide everything for me. Amen? Amen. Kasi hindi po nagsisinungaling ang Bible. As we focus on the Lord, we will become like Jesus. Amen po? Kailangan po kasi na alam natin why. Because sabi niya doon sa kwento, but when Peter saw the strong wind, it means tinanggal niya ang mata niya sa Panginoong Jesus, he began to sink. And Jesus, our Lord, saved him. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, isisave ka naman niya eh. Hindi ka niya papabayaan. But don't be a defeated Christian. Be a victorious Christian. Amen? Amen. It is better to be a victorious Christian. Because you are the light, you are the salt. Amen pa? Hindi yung lagi na lang tayong sinisig ng Panginoon. Ay, natataka man ang anak ko. Amen pa? Amen. Okay, let's reason out. Without a ripple. Ano yung ripple? Alam niyo yung calm, very calm na tubig. Pag naghagis ka ng bato sa gitna, merong magiging wave na pabilog na maliit. So that is a ripple. Without a ripple or a small wave, a very perfect calm yung gabing yun, can Peter walk on the water? Palagay niyo po? No. But Peter walked on the water. How did it happen? When Peter's eyes were on Jesus, he became like Jesus. He became supernatural. Amen po? Amen. Yun po ang gusto natin sa ating buhay. Pag may sakit ka, look unto Jesus. And you become supernatural healthy. Amen po? Amen. Ang ganito po kasi ang sinasabi ng ating last po. Ganito po ang sinasabi ng ating verse. Pag humarap po tayo sa salamin, pag maraming pekas ang ating mukha, yun ang makikita natin sa salamin. Tama? Huwag mong babasagin yung salamin dahil maraming pekas yung nakikita mo sa salamin. So because our Lord Jesus is perfect, kaya parang nakikita natin. Halimbawa, nandun ka sa salamin, pero hindi mo nakikita ang sarili mo, but you are looking the perfectness of Jesus into that mirror without spot o walang banid na dumi. Pag siya po ang focus na nakikita natin, we are going to be transformed into that image effortlessly. Without, kasi ang hirap po kasi yung matatransform ka because of your effort. You have to maintain with effort. But when the Lord transform you, you do nothing. You just receive every blessing, everything that God put on you. Amen po? Amen. Sana na-experience ninyo mga kapatid kung ano yung mga na-experience ko sa buhay ko. Nata-transform tayo in His image. So let us not focus on ourselves. Because whatever we do, we can never be perfect. Amen? But we focus on the Lord Jesus, the perfect one. Sabi nga sa Bible, sa 1 John 4:17, as He is perfect in heaven, so are we in this world. Ganun po tayo nakikita ng ating Panginoong Diyos Ama. Because of Jesus' sacrifice on the cross of Calvary, ang tingin niya sa atin, we are so perfect. And because we are so perfect sa tingin ng Panginoon, gusto mo, ay, iha! Ang tingin niya sa akin, ay perfect ako, gagawa na ako lahat ng kalokohan. No! When you are truly a born-again Christian, you want to glorify your God. Amen po? Ayaw mo nga magkasala, kahit konti lang. Pag nagkakasala ka, yung mga accident na lang. Amen? It all goes to the account of our Lord Jesus. Kaya hindi dahil sasabihin natin na binayaran ng Panginoong Jesus ang ating mga kasalanan, ay yun na yung pinaka last resort ng ating Panginoong Diyos Ama para tayo ay makapunta sa langit. Amen? Amen. Yun na ang pinaka last resort. His precious holy blood. And because of that precious holy blood, kailangan alam natin
kung ano ang salita ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Dahil ang salita, alam niyo po, pag naintindihan natin ang salita ng Panginoon, we will fall in love with the Lord. Amen po? Amen. Amen. God bless you po. At yun lang naman po, tawagin ko si Ria. Sana po may naiwan po sa inyo. Pakisabi nga, I am a victorious Christian. I am a victorious Christian. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo po tayo at kantahin po natin, The God I Know. There's no one else, just you and me. When the curtains close behind, there's no pretense, I'm on my knees. I will lay down my life for the love sacrifice you gave to me. It's all because of you, all because of you. The God I know, I choose and call me. The God I know, faithful and true. The God I know, my tower of refuge. Heart I live, Christ to me. The God I know, light of the city. The God I know, presence of me. The God I know, your heart is within me. As you are, so are we. The church I know. The church I know. The church we know, faithful and true, let's show before. The church we know, a tower of refuge. Hearts are healed, eyes revealed. The church we know, light of the city. That's us, hallelujah. Strengthens the weak. The church we know is strong and mighty. As He is, so are we. God I know, light of the city. The God I know, strengthens the weak. The God I know, your hope is in me. As you are, so are we. Salamat sa napakagandang mensahe ng ating Panginoon. Hayaan natin na ang Espiritu ng Panginoon ay patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa atin.
Wala tayong ibang gagawin upang tayo ay maging righteous in the sight of God. Because the blood of God, the word of God, na patuloy nating napapakinggan, yan ang patuloy na bumabago sa puso, sa isipan, at sa buhay ng bawat tao. The word of God says na hindi babalik sa Diyos ang kanyang mga salita na hindi naganap ang kanyang nasa. Ang nasa ng Diyos ay mabago ang isang tao at maligtas. Wala tayong ibang gagawin kundi pangaral ng salita ng Diyos, isa pamuhay ang salita ng Panginoon, at hayaan natin ang kanyang banal na Espiritu ang siyang kikilos. Hindi tayo. Hindi tayo magbabago sa buhay ng isang tao. Lagi kong sinasabi, kapag pilit kong babaguhin ng isang tao, mag-aaway lang kayo. Paghayaan mo ng Espiritu ng Panginoon, yung salita ng Panginoon na nasa kanyang puso, ang siyang magbabago. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita namin pong napakinggan sa hapon pong ito. Salamat sa inyong God na siya mong ginamit. Ang aming panalangin, patuloy mo po siyang bigyan ng mas malalim, mas malawak na pangunawang alaman sa inyong masalita at more anointing ang patuloy mong ipagkaloob sa kanya pong buhay. Panginoon, tulungan mo kami through the power of your Holy Spirit na patuloy na mabago at maging righteous ang aming buhay every day in our lives. Na sa bawat araw, Panginoon, merong pagbabago sa aming mabuhay dahil ang iyong masalita ay buhay at makapangyarihan sa lahat. Hayaan po ninyo, Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na siyang iniwan mo sa bawat isa sa amin, na siyang nananahan ngayon sa aming mga puso, ang siyang patuloy na kumilos sa aming mabuhay. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah.